may pagkakataon ka pa upang ipadama sa isang taong minamahal mo kung paano maging masaya, gawin mo. Dahil kung hahayaan mong lumipas ang panahon at pinili mong itago ang nararamdaman mo, di mo na kayang ibalik ang pagkakataong sinayang mo na sana naging masaya kayo kahit sa sandaling panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi na ako nagtaka nung makita ko si Julia sa bahay nila Jared. Pero bakit kaya ganun si Julia? Di siya makatingin ng diretso sa akin. Tapos, parang hindi siya mapakali. Para siyang balisa. At di ko maunawaan yung ikinikilos niya na parang kakaiba. At sa paglipas ng mga oras, eto, umalis na din siya. Naiwan na ulit kami ni Allen dito sa bahay. Jared, pwede ba magsabi ka ng totoo? Anong relasyon niyo ni Julia dati? Ex ka ba niya? Kasi napapansin ko na kapag andito siya, parang balisa siya. Wika ni Allen. Ala, bakit mo naisip ang bagay na yan, Allen? Walang kami sa nakalipas. Wika ko naman. Jared, magsabi ka na lang ng totoo. Hindi naman ako magagalit Tsaka, tingnan mo, balisa siya. Hindi naman siya ganun kapag kami lang ang magkasama. Pero kapag nakikita ka niya, para siyang natatakot sa'yo. Wika ni Allen. Allen, ano ka ba? Hindi ko makilala yan si Julia. Tsaka napapansin ko din na parang balisa siya. Baka naman masama lang yung pakiramdam. Wika ako. Kung sa bagay, tama ka. Baka pagod lang yun. Wika ni Allen. Alam mo, mamasyal na lang tayo. Tara, Allen. Wika ako. Sige. Pero saan tayo pupunta? Wika naman ni Allen. Kahit saan, basta masaya. At kung saan man tayo dalahin ng ating mga paa. Alam kong magiging masaya tayo. Wika ako. Sige, maliligo na muna ako. Wika ni Allen. Kaya ito, nang makaligo na si Allen, naligo na din ako at ito, nang makapagbihis, lumabas na kami kaagad sa bahay. At ito, kahit saan kami makarating, alam kong magiging masaya kami. Masaya lang yung ganito. Yung di nyo alam kung saan kayo patungo. Basta kasama mo yung taong mahalaga sa'yo. Sapat na yun upang maging kompleto yung araw ko. Jared, nasa na ba tayo? Ang layo na nito Tsaka ngayon lang ako nakapunta dito. Wika ni Allen. Ewan ko ba? Hindi ko din alam kung nasa na tayo. Wika ako naman. Uy, Jared, baka mamaya kung anong mangyari sa atin dito Wika ni Allen. Allen, masyado kang matatakutin. Okay lang yan. Wika ako. Kasi ang lugar na to ay ang isa sa mga lugar kung saan nakarating na ako. Isang lugar kung saan nanggaling ang singsing na binigay ko kay Allen.
kalaki pa mga pangako ko. Hindi ko din kasi talaga alam dati kung saan ako makakahanap ng singsing para kay Allen. Tapos, napadpad ako sa lugar na to. Yung tila ba, inihatid ako dito ng mga paa ko. Subalit, wala na yung nakausap ko dati na pinilihan ko ng singsing. Matanda na yun. Tapos, nakaupo lang siya sa isang gilid at sa harapan niya may mga nakalatag na itim na tela at doon ko nakita yung singsing na binigay ko kay Allen. Nasaan na kaya matanda na yun? Buhay pa kaya siya? Kasi hinahanap ko siya ngayon kaso hindi ko na siya makita. Naalala ko kasi dati, may mga binibenta pa siya mga gayuma tapos mga kakaibang bagay. Pero nagustuhan ko yung singsing. Sabi ng matanda, galing pa daw yun sa sinaunang panahon, ang singsing na yun. Tapos, nagdudulot daw yun ng walang hanggang kaligayahan. At ang sabi pa ng matanda, magbitiw daw ako ng mga pangako sa singsing kaya ayun, ginawa ko naman. Pero bakit ganun? Bigla kaming pinaglayo ng tadhana ng taong inibig ko ng lubos. Uy, Jared, may hinahanap ka ba? Napapansin ko lang na parang kanina ka pang humahaba yung leeg mo. Wika ni Allen. Wala naman. Gusto mo nang may inom? Ang init kasi. Wika ako. Oo. Saan ka ba bibili? Tara. Wika ni Allen. Ako na lang, Allen. Maupo ka na lang dyan. Tapos, hintayin mo na lang ako. Wika ako. Sobrang init kasi talaga kaya ito. Pinaupo ko na muna si Allen. Di ko na siya isinama dun sa bibilihan ko. Tatawid pa kasi ng daan. Kaya eto, iniwan ko muna siya saglit. Tumawid na ako at eto, bumili ako ng mainom namin. Medyo matagal yung tindera. Wala daw bariya. Kaya naman habang naghihintay, lumingon muna ako kay Allen at ayun siya. Nakahawak sa kamay niya. Pinagmamasdan na naman ang singsing. Iniisip na naman siguro niya kung kanino galing yun. Kung pwede ko lang sabihin na sa akin. Pero natatakot ako. Kaya ito nung masuklian ako ng tindera, bumalik na ako kay Allen. Okay ka lang dyan, Allen? Wika ako. Oo. Pero kanina may dumaan na matanda. Natakot ako, Jared, kasi naman, sabi niya, dadanas daw ako ng pagdurusa at luluha daw ako sa hinagpis. At sabi pa ng matanda, muling magtatagpo ang pinaglayo sa nakaraan at muling paglalayuin ng sugat sa kasalukuyan. Natatakot ako, Jared. Gusto ko nang umuwi. Wika ni Allen. Nasaan na yung matanda? Anong itsura niya? Tanong ko. Matanda na siya, Jared. Na parang may hawak na itim na tela na may mga laman sa loob. Tapos umalis na siya kaagad. At nawala na lang bigla sa paningin ko. Wika ni Allen. Napalinga ako sa buong paligid ko. Hinanap ko ang sinasabi niyang matanda. Subalit di ko natagpuan. Tara na, Allen. Muwi na tayo. Wika ako. Batid ko kasi yung takot sa kanyang mga mata. At ang matanda na yun, kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ng sagot sa tanong kung bakit nangyayari ang mga bagay na to
sa buhay namin ni Allen